Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epifanio Labrador, komentaristang walang inurungan, walang kinakatakutan, komentarista na nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epifanio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epifanio Labrador! Magandang araw Pilipinas, muli nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador sa ating programa Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador. Sa ating magpapatuloy, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. At maging sa ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na sumusubaybay, tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At maging sa ating mga bagong mga subscribers, maraming salamat po na way lagi namin kayo makakasama dito sa ating programa Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador. At syempre sa ating pagpapatuloy, binabati muna po natin ang ating kapatid National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Ayun mga minamahal ko mga kababayan, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Ano? Ito po ay patungkol sa nangyayari ho dito sa ating bansa na kung saan lugmok na ho sa kahirapan itong ating bansa. Unang-una, ang tanong ho ng ating mga kababayan, ano ba ang dahilan talaga kung bakit itong ating bansa ay lugmok na sa kahirapan? Halos 80% ng mga Pilipino dito sa Pilipinas na ayon ho sa survey ay talagang mas marami ho ang nahihirapan sa buhay. Mas marami ho ang nahihirapan sa buhay at 20% ho ang may kaya at talagang masasabi mo na mayaman sa buhay. Alam niyo mga kababayan, isa lang naman po ang sagot dyan eh. Isa lang naman po ang pwede nating isagot yan at alam ho ng karamihan yan. Alam po ng lahat ng mga Pilipino dito sa ating bansa kung bakit tayo po ay lugmok na sa kahirapan. Kung sa bagay ho, di ba? At kung tutusin, tayo po ay makakahabol ho sana. Tayo po ay isa na sana sa pinakamaunlad na bansa sa buong mundo. Dahil ho sa, aminin na natin, napakaraming mga Pilipino na may talento, may karunungan, madaling matuto, di ba? Yung mga kaibigan nga ako, napunta lang sa ibang bansa, nung umuwi dito sa atin sa Pinas, ang dami niyang naituro, ang dami niyang nalaman, at dami niyang natutunan doon sa ibang bansa na dito ginawa niya. Hindi mas lalo siyang umasenso. Pero kulang pa yon. Kinakailangan ho dito, para ho higit na mas umasenso itong ating bansa, kung mawawala yung korupsyon na kung saan yan yung pinaka-talent ng ating mga politiko dito sa ating bansa. Yan yung pinakamagaling at pinakamaganda nilang ginagawa, yung pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, itong ating bansa, kung hindi lang mga magnanakaw yung mga politiko sa ating bansa, nako, siguro hindi lang yung mga building na nakikita natin, yung mga naglalakihan na building sa Maynila. Hindi lang yan na makikita natin. Marahil sa ibang lugar, sa mga probinsya, marami na ding mga naglalakihang mga building. Marami na ring mga pabrika dyan.
Marami ng mga malls, lahat. Ang problema kasi, lahat to kasi ng ating mga politiko dito sa ating bansa, pag nasa katungkulan na, halos yung pera ng taong bayan na dapat ay 100% na nakakarating sa taong bayan, ang nakakarating na lang ho ay 10%. Pinakaswerte na natin pagka yung pera ng taong bayan ay pinamudmod sa taong bayan 20% o ginawa sa mga proyekto. Ang problema ho, kadalasan ho kasi halos lahat to ng mga politiko, yung 80% ho, doon sa 100% na dapat ay naibibigay ho at naitutuon at nailalatag sa ating mga probinsya, sa ating mga munisipyo, yung 80% ay napupunta ho sa iisang tao lang o iilang tao lamang. Na dapat ang nakikinabang dyan ay libo-libo. Totoo sinasabi ko sa inyo. Halimbawa ho, si Sara Duterte, tingnan nyo. Ilang confidential, ilan yung mga pera na ninakaw niya na hanggang ngayon hindi niya mapailiwanag. Ilang milyon ang ninakaw niya na hanggang ngayon ay hindi niya mabigyan ng linaw, hindi niya mabigay yung resibo, hindi niya mapailiwanag kung saan. At syempre para madepensahan niya yung sarili niya, gumagawa na naman ng kaartihan, kadramahan. At nagsalita pa siya, halos lahat daw ng tao sa mundo sinungaling. Dinamay pa yung mga nananahimik. Gusto niya idamay sa kasinungalingan ng lahat ng mga tao na tapat sa kanilang mga sarili. Kung ganun pala, sinasabi nito ni Sara Duterte na lahat ng tao dito sa mundo ay sinungaling, ibig sabihin pala, sinungaling ang lahat ng mga religious leader. Sinungaling yung mga leader na ang Santo Papa. Sinungaling yung mga leader ng mga organisasyon. Sinungaling yung leader ng GIL. Sinungaling yung leader ng Iglesia ni Cristo. Kasi sabi niya lahat daw ng tao sa mundo sinungaling. So lumalabas, tama ako, na nagsisinungaling siya. Na ginamit niya sa magandang o sa maayos yung perang ninakaw niya na 125 milyon. Tignan mo yung kilay niya, tignan mo yung mata niya, nanlilisik parang demonyo. Isa ho sa sakit ng mga politiko, di ba meron, anong tawag doon? Kapag kayong tao hindi nakakapagnakaw, may sakit yan Yung, kalimutan ko lang kung anong sakit yan, yung mahilig, yung hindi siya mapakali pag hindi siya nakakapagnakaw. Yan po yung mga talento ng mga politiko. Halos lahat ho ng mga politiko ngayon, lahat ng mga tao ngayon na mayroong mga pera, ginagamit to nilang pamumuhunan yung kanilang pera sa pagpasok ko sa politika. Dahil alam nila na 100% kapag sila ay naupo sa posisyon, maaari silang maging bilyonaryo. Napakarami mga Pilipino na pumapasok ko sa politika para lamang po magpayaman. Ginagawa na lamang pong negosyo ng mga makapangyarihan o mga maimpluwensyang tao, mga sikat na tao, ginagawa na lamang po nilang negosyo o pinagkakapirahan na lamang ho ang pagiging politiko para ho yumaman. Ito yung mga artista dyan, ito naman si Robin. Di ba? Dahil wala na siyang masyadong pelikula, dahil hindi na siya laos na siya laos na si Robin Padilla. Anong naisip niya? Sinamantala niya yung pagkakataon na dahil siya ay aso o tuta nito ni Duterte, nagpatulong kay Duterte para lang maging senator, para magkapera din siya. Ilogin siya Sila Bongo lang yung nagkapera, siya hindi. Tapos, dahil totoo nga, sabi ni Robin, totoo nga, magkakapera nga tayo dito, magkakaroon tayo ng limpak-limpak na pera, milyon-milyon. Anong ginawa ni Robin Padilla? Iningganyo, pati si etong si Philip Salvador. Tingnan mo, plano daw ni Philip Salvador, plano ni Philip Salvador, next na eleksyon. Tatakbo na rin senator, kahit walang alam. Napakarami mga artista na ginagamit na lamang yung kanilang kasikatan, yung kanilang pagiging kilala para lamang po maging politiko, para ho sila ay manatiling mayaman. Para dumami yung kanilang pera.
Nakuha ninyo? Kahit alam ni Robin Padilla na wala siyang sapat na kaalaman, wala siyang sapat na karunungan, puro kayabangan, puro kasinungalingan, puro katangahan lang yung alam niya. Pumasok siya sa politika dahil ang hinahabol niya po dyan, ang totoo lang, pera. Sabi ka ng taong bayan, kung hindi makapal ng mukha mo, Robin Padilla, kung hindi makapal ng apog mo, kung may hiya ka pa, kung may respeto ka pa sa sarili mo, magkusa ka ng bumaba. Kumusa ka ng umalis dyan dahil sa totoo lang, sa lahat ng mga senator dyan, ikaw lang pinakabobo at tanga. Ito rin, panawagan mo natin mga kababayan, Sara Duterte, binansyagan ka na ngayon na confidential queen. Ginagamit mo lang yung mga confidential na yan. Lahat na ng confidential, ginamit mo. Hindi ka na, dahil sa gusto mong magnakaw ng limpak-limpak na pera, dinalawa mo yung katungkulan mo. Hindi ka na nakontento sa pagiging vice president mo. Biro mo dinalawa yung kanyang katungkulan. Dalawa-dalawa yung kinuha niya. Dahil sa kapangyarihan. Ginamit niya, kinuha niya yung gusto niyang maging kalihim ng edukasyon. Dahil magagamit niya yan. Magagamit niya yung kanyang pagiging kalihim ng edukasyon sa pagnanakaw ng pera. Yan na nga Diba? Ang dami niyang kinuha, ang dami niyang hiningi para daw sa DepEd. Pero saan napunta? Sa sarili lang niyang bulsa. Napakadami pong napakadaming mga teacher ngayon na nagtatanong, nasaan na Sara yung mga pinangako mo? Halos lahat ng bayan, halos baksak ang kanyang ratings. Tingnan niyo sa Sorby. Tingnan niyo yung Sorby. Halos lahat ng probinsya, baksak si Sara, wala siyang nagawang project. Bakit? Ang project niya talaga, magnakaw na magnakaw. Ang tatay nito, mandarambong magnanakaw. Hindi lang magnanakaw, mamamatay tao pa. Kaya wag na tayo magtaka. Kung ito ay magmamana sa kanyang ama. Noong panahon ng kanyang ama, ito na si Rodrigo Roa Duterte ang pinakamababa ang rating sa lahat ng Pangulo. Marami yung nagsasamantala ngayon. Gusto nilang maging politiko. Dati, ang daming umaayaw sa pagiging lingkod bayan dahil hindi nila iniisip yung makapagnakaw. Ngayon, ang dami na nag-iisip na maging politiko, maging makapangyarihan para lang yumaman. Magpapatayan pa, nag-aagawan sa kapangyarihan. Halos ibenta pa yung kaluluwa sa demonyo para lang maging congressman, maging gobernador, maging etc. Yung iba naman dyan mga tao, dahil hindi naman sila masyadong mayaman, dahil nga wala na silang kinikita bilang isang artista, ang ginagawa ng iba mga artista dyan, alam nyo, pasimple lang. Ang ginagawa nila kapag sila ay gustong tumakbuli at gustong makilala at mapansin sila na mabait, sasama doon kung kani-kaninong mga may dyan, may tila, tawag ito, katulad nung kay Coco Martin. May mga artista dyan nasasali doon, extra doon. Tapos doon, ipapakita, mabait siya, maawain siya. Siyempre, magagamit niya yun. Diba? Yung mga tao, Pilipino naman, pag nakita sa pelikula, doon sa mga teleserye, ang bait pala nito niya, ang bait niya. Hindi niya alam, sa totoong buhay, demonyo. Isang halimbawa lang, paano ko nasabi na marami mga artista na ginagamit yung mga teleserye niya para sumikat sila at makilala at manalo. Halimbawa na lang ito si Jinggoy. Si Bong. Diba sa pelikula, mga bida yung mga yan? Diba? Mga tapat, hindi mababayaran yung kanilang mga prinsipyo. Pero bakit nakulong yung mga tarantadong yan? Ba't nakulong yung mga hudas na yan, mga traidor na yan, mga magnanakaw na yan? Sa anong dahilan? Dahil sila mabait? No! Dahil sila yung mga mandarambong. Ito ang katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan na nangyayari dito sa ating bansa. Huwag na tayo magtanga-tangahan, magbulag-bulagan. Dahil yan po ay lantaran na ginagawa ng mga hudas at mga traidor sa ating bansa. Ngayon, dahil nga po napag-usapan natin kung bakit bumabaksak yung ating industriya, ang dapat itong sisihin dito, talagang yung mga politikong mga gahaman sa pera. Tulad na sinasabi ko, sa bawat politiko halimbawa, mayroon pong 1 bilyon. Palagay natin 1 milyon. Doon sa 1 milyon na yan, ang ibibigay lang po ng politiko dyan, na gagamitin niya sa mga project niya dyan sa kanyang nasasakupan,
200,000 lang. Yung 800,000 na sa bulsa niya sigurado. Kasi bakit? Lahat po ng mga politiko ngayon, kapag nakaupo na po sila sa posisyon, ang unang-una po nilang iniisip, na makapaghanda para sa susunod uli na eleksyon. Paano sila naghahanda? Anong klaseng handa? Damit? No. Sasakyan? No. Nangangampan niya ba sila? No. Ang ginagawa nila, nagnanakaw sila ng pera, na limpak-limpak na pera, dahil alam ng mga politiko, na ang mga tao dito sa ating bansa, sanay na sanay, na kahit na walang niya, rapist, magnanakaw, gago, siraulo, demonyo yung isang politiko, ay iboboto pa rin nila basta may perang binigay itong walang niyang politikong ito. Na hindi naman alam ng mga taong ito na ibinibigay sa kanilang pera o pinambibili sa kanilang boto itong walang niyang politiko ay pera talaga nila. Na dapat dati pa nilang natanggap. Di ba pag malapit na yung eleksyon? Di ba? Tsaka lang nagbabait-baita kagaya nung ngayon, malapit na yung halalan ng mga kapitan. Biro mo yung lugar namin. Sa loob ng 3 taon na nanungkulan nitong kapitan ito, hindi niya napagawa yung isang sitio na ang kalsada lubak-lubak. Nung alam niya, papasok na naman yung eleksyon at tatakbo siya uli, doon pa lang niya pinagawa. Maraming mga kapitan ngayon na nagpapapogi. Maraming mga kapitan ngayon na ngayon lang nagsikilos, ngayon lang nagpakita na sila ay may mga project dahil gusto na namang mangulimbat ng pera. Gusto na naman nila makapagnakaw sa pamamagitan ng kanilang mga posisyon. Alam nyo mga kababayan ko, dapat nga talaga, alam nyo, nagtataka talaga ako dito sa ating mga nasa gobyerno, lalong-lalo na yung mga senator, yung mga congressman. Ang dami nilang pwedeng gawing batas, pero ayaw talaga nila yung batas na kapag napatunayang nangurap, at saka ayaw nila tinatawag na ayaw nilang gumawa ng batas na mayroong every month, tawag nito, kumbaga, kada buwan dapat malaman ng ating mga inventory. Yun. Ayaw nilang gumawa ng batas na dapat every month may inventory yung mga senator, yung mga congressman, mga mayor, lahat para malaman kung saan napupunta. At gumawa sila ng batas na kapag napatunayan na itong politikong ito ay mandarambong magnanakaw, ay hindi na makakatakbo sa anumang posisyon sa ating gobyerno kailanman. Ayaw nilang gumawa niyan. Bakit? Lahat sila puro mga magnanakaw. Lahat sila puro mga mandarambong. Mga sinungaling ang iniisip namin ng kanilang mga sarili. Ngayon, may nakita ba kayo isa man dyan sa mga nakaupo dyan na gumawa ng batas na kinakailangan magkaroon ng inventory kada buwan? Lahat ng mga o kada palagay na natin every 3 buwan. Para malaman kung saan dinala ni congressman yung bilyon-bilyon, milyon-milyon na hiningi niya sa gobyerno para sabihin na para daw sa project. Kasi naalala ninyo, may mga congressman na pag-usapan ho yan doon, di ba? Na itong congressman, napakahusay. Humingi ng project, halagang 10 milyon. Ngayon, para maging 30 milyon yung kanyang pera, kumuha uli siya, kinasabwat niya yung DPWH, pati yung DILG. Para makakuha ng 10 milyon. Saan mapupunta yon? Sa kanya. Ang dami pong mga politiko ngayon na gumagawa po ng iba't samut-saring mga pamamaraan para lang po makakulimbat ng milyong-milyong pera ho. Na dapat yan po, alam niyo sa totoo lang, yung bilyon-bilyon na yan, yung milyon-milyon na yan na nilalagay lang sa mga sarili nilang bulsa, kung yan po ay ibinigay ho, itinulong ho sa ating ginawang project ko sa mga bayan natin, sa lugar natin, ang unlad ho ng bansang ito. Kaya lang ho, hindi pa po tayo nakakakita talaga hanggang ngayon. Kahit to sa administrasyon ngayon ni Marcos, malayo ho. Hindi nila kayang sundan ang ginawa ng ibang mga presidente nung katulad ho ni
Ramon Magsaysay. Ha? Ni isa hanggang ngayon, wala pang ng pagiging mahusay na presidente. Wala pang sang pagiging mahusay na presidente ni Magsaysay. No? Lahat to kasi ngayon, naging kalakaran na nila na kapag ikay nasa posisyon, unahin mo makabawi sa puhunan. Makabawi ka sa iyong pinuhunan at makatubo ka din. Kasi para sa kanila, napaka-iksi ho ng 3 years, 6 years para makakulimbat sila ng bilyong-bilyon, daan-daang bilyon. Alam nyo, tingnan nyo na lang, halimbawa na lang ilang magdadalawang taon yata si Sara, di ba? Tingnan nyo sa mga probinsya kung anong nagawa nitong Tolongges na to. Wala. Baksak siya sa ratings. Tingnan nyo sa ratings. Kahit si Bongbong Marcos. Pero sana dalangin ko. Maghimala ito at hipuin ng Diyos yung mga puso nito. Lalo na ito si Confidential Queen. Ang tawag na ho natin mga taong bayan, ito na po yung bagong pangalan nito ni Sara Duterte. Confidential Queen. Kapag ka mayroong dadaan yung sino? Si Confidential Queen. Yan po yung kanyang sa kasaysayan ni Sara, yan na po yung kanyang katawagan. Confidential Queen. Saka apelyido niyan, Mandarambong. Dahil walang maibigay na resibo, nung siya in-interview, ano sabi niya? Lahat ng tao sa mundo ay sinungaling. Kasi wala na siyang masabi kaya dinamay na lahat. Tignan nyo kung gaano ka Tolongges, gaano ka Cholokoy itong anak ni Duterte. Sa totoo lang. Sila yung dahilan. Ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, sino ba dapat sisihin ng ating mga kababayan? Dahil tayo po ay naghihirap ngayon tayo. Siyempre, doon tayo tumutok sa mas pinakamatataas ang posisyon. Gumawa sila ng isang batas. Tulad ng sinasabi ko, tignan ko kung may makapagnakaw pa. Paigtingin nila yung batas. Gumawa sila ng batas na every month merong merong tawag nito inventory. Tapos may isang departamento na magsisiyasat kung totoo ba yung mga pinapakita niya na mga resibo, kung ito ba ay minanipula, dinuktor o minagic-magic para lang umabot sa ganung halaga. Alam nyo sa Amerika, ganun sila. Lahat ng mga congressman nila doon, lahat ng mga nanunungkulan doon, sinisilip nila, tinitignan nila yung kung may resibo ba ito, kung ito ba ay lumabis, kung ito ba ay kumulang. Kaya walang basta-basta nakakapagnakaw doon. Dito sa atin, ayaw ng mga politiko sa atin yan. Kasi, tulad nga ng sinabi ko, nakikipaghabulan ho itong ating bansa sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. Kung ito challenge ho to kay Bongbong Marcos. Kung ikaw Bongbong Marcos, kung talagang ikaw ay iba ang ugali kay Sara. Kung talagang ikaw ay hindi katulad ni Sara Duterte na mandarambong, sinungaling, magnanakaw, reyna ng confidential queen. Reyna ng confidential queen. Reyna na nga, queen pa. Reyna ng confidential. Gawin mo yung batas na yan. Kayong mga senator dyan, kung kayo ay malinis ang inyong puso, ang inyong isipan, gawin nyo yung batas na yan. Gawin yung panukala yan. Na gumawa ng isang batas na dapat every month magkaroon ng kada 3 months, magkaroon ng inventory. Sa lahat ng mga ginagawa ng mga congressman, mayor, gobernador, at dapat malaman ng taong bayan kung ilan na yung pondo at saan dinala at ano ang pagkagagastusan. Para alam nyo ang nakakapangit dito sa ating bansa. Yung mga nanunungkulan lang, ginagawa na lang ho tayong
tau-tauhan nitong mga politikong bugok, mga politikong mga magnanakaw, mga politikong buhaya. Ha? Para ano pa na naging mamamayan tayo ng bansang ito, nagbabayad tayo ng tax, hindi natin alam kung saan napupunta. Kung ako, titignan nyo lahat to ng mga bilanggo, kung titignan nyo sa mga kulungan, kaya ako nagbibigay yan, pag may dalaw, may bigay ho yan sila 10 piso, kada dalaw ng mga ano nila. Doon sa mga walang dalaw, hindi nagbibigay. Pero, ganun pa man, every month ho, nagkakaroon ho yan sila ng inventory. Kung ilan yung kanilang nalikom at ano yung plano ng kanilang mayor. Kung sasang-ayunan ba ng kalahatan. Nakikita ko, ang ganda. Hindi nakakapagnakaw yung mayor, hindi nakakapagnakaw yung vice mayor ng kulungan. Mabuti pa yung vice mayor ng kulungan at mayor ng kulungan, hindi mga kurap. At doon, talaga meron silang patakaran na nakikita ng lahat at hindi lihim. Walang confidential doon. Hayag sa lahat. Pero ewan ko dito sa ating hindi naman mga bilanggo, hindi, pero ba't ayaw nila at hindi nila kayang gawin? Ibig sabihin lang, nagpapatunay lang na may katiwalian na nangyayari. Tignan nyo dahil alam nila na dito sa pagiging tiwaling politiko, madaling yumaman, madaling maging bilyonaryo, maraming nag-aagawan. Maraming nagpapatayan. Diba? Tignan nyo si Tebes. Tignan nyo si Henry Tebes. Dahil sila ay mga tiwali, dahil sila ay mga tiwali at gahaman sa pera, kapangyarihan, ano ginawa nila? Di ba? Pinapatay nila si Roel Ragay Digamo. Dahil bakit? Tanggal si Henry, hindi sila magkakaroon ng pera ng bilyon-bilyon. Harangan yung kanilang mga kasamaan, hindi basta-basta makaikakalat ni Tebes yung kanyang illegal na droga. Hindi niya ma-operate ng maayos yung kanyang STL, pati yung kanyang mga online sabog. Maraming mga politiko ngayon na naghahabol na maging isang makapangyarihan sa lugar nila para maprotektahan yung kanilang mga illegal na aktibidad. Napakaraming mga politiko dyan na involved sa droga. Maraming mga politiko dyan na involved sa iba't ibang uri ng mga kasamaan na ginagamit yung kanilang kapangyarihan para lang madepensahan yung kanilang mga illegal na aktibidad gamit yung kanilang mga kapangyarihan. Isa po yan sa dahilan kung bakit bumabagsak ko ang industriya ng ating bansa. Sa mga uri ng mga politikong ganyan. Kaya mga kababayan, lalong-lalo na isa sa nagpapabagsak, nagpapahina sa ating industriya, yung nagpapagamit sa mga politikong gahaman. At tulad doon ng Smart Magic. Ang ganda sana pakinggan, Smartmatic. Ang ganda kasi automatic, di ba? Ang hindi po maganda diyan dahil yung Smartmatic ay nagiging Smart Magic na kung saan iisang IP address na lang, iisang computer na lang ang nagmo-monitor. Kapag itong si bilyonaryong politiko ay lumapit kay Smart Magic at nagkasundo sila sa malaking halaga, automatic, hindi pa natatapos ang bilangan, idideklara ng Smart Magic, panalo na ito. Kasi sila ang pumili, hindi ang taong bayan. Sa totoo lang, hindi po ang taong bayan ang pumili kay Sara Duterte. Dahil 100% po ayon po sa survey. Kung hindi lang dinaya, kung hindi lang ginamitan ng Smart Magic, hindi magiging Vice Presidente ito. O Vice President si Sara. Dahil sa pagmumukha pa lang, mukha ng hindi mapagkakatiwalaan. Mayor pa lang yan, mayor pa lang, may confidential funds na, milyon-milyon ng panahon ng tatay niya. Nakakagulat. Mayor pa lang yan, Ang nilitaw nila doon, yung magagandang pinaganda nila si Sara, pero ang totoo, halimaw. Kaya mga kababayan, sana dumating po yung punto na sana maalis na to. Lalong-lalo na si Sara Duterte, si Robin Padilla, si Bato, si Jinggoy, si Bong. Sana maalis na po yung mga magnanakaw dyan sa Senado. Yung nakikita ko po dyan ng mga senator na kagalang-galang talaga, sa totoo lang. Yan si Pu, Rapi Tulfo,
si Eddie Villanueva. Yan po yung mga kagalang-galang dyan ng mga senator na tinitingala ng taong bayan. Makinis so. Ngayon, ang sabi naman po ng ating mga kababayan, tila daw tahimik yung mga ibang senator dyan na para bagang nagiging tuta aso na rin at hindi makaimik at tanging si Tiberos lang ang pumapalag sa mga kalokohan at kasinungalingan. Walang pinagkaiba to nung panahon ni Trillanes. Dahil ng mga panahon ni Senator Trillanes, mabubuking niya na isa-isa mga katiwalian, ginawan po nila ng issue si Trillanes. Grabe. Ang galing ho gumawa ng istorya. Kaya po yung pangyayari dito kay De Lima, hindi po dapat makulong si De Lima. Ginawa lamang po niya yung kanyang trabaho para po maging karapat-dapat na lingkod ng ating bansa. Ang ginawa ho ng mga Duterte, dahil do iniisa-isa na ho sila para i-booking yung kanilang mga kasamahan o yung kanilang mga kasamaan, ginawan ho rin nila, grabe. Walang kasing sama. Sabi ko nga, harap-harapan. At buong sigaw kong sasabihin, garapalan yung ginawa hong pangwawalang yan ng mga Duterte. Lalo na si Digong. Dahil mabubuking na ho sila sa kanilang mga kasama. Ang galing ho nila gumawa ng istorya para ho mapasama yung isang Pilipino. Ha? Tingnan nyo, yung mga Tolonges. Kaya sabi ko nga, kung hindi lang talaga ginamitan ng kaya sana ho i-avoid na ho to. Tanggalin na ho yan, smart magic na yan. Dahil kahit pa po bumoto, magkaroon ng botohan sa buong Pilipinas, useless. Dahil si smart magic na ho ang nasusunod, lalong-lalo na kung siya'y nabayaran ng bilyon-bilyon. Kaya mas mabuti pa ho, bumalik ho tayo sa dati nating pamamaraan, paigtingin na lamang ho yung pagbabantay. Nang sa gayon, wala pong talagang fair po. Ha? Tulad doon na natuklasan natin, iisang IP address lang. Iisang IP address lang. Yung kumontrol ng mga panahon na yon. Biro mo, hindi pa tapos yung bilangan. Hindi pa nagpapadala ng bilang yung isang munisipyo doon sa NCR. Abay, alam na agad ng NCR kung ilan yung naging botohan doon sa ano. Malaking kalokohan yan. Kaya kayo dyan sa Smart Magic, isa lang masasabi ko sa inyo, mga puro kayo mga walang niya, mga walang modo. Makampun kayo ni Satanas. Dahil sa pera, imbis na yung mananalo, yung mga karapat-dapat, dahil totoo yung kanilang paglilingkod at iniisip para sa inang bayan, yan, nalagyan tuloy tayo ng confidential queen. Nalagyan tayo ng isang bangungot na senator, Robin Padilla. Diba? Nalagyan tayo ng isang senator. Isang senator na bangungot sa loob ng Senado. At hindi malilimutan sa kasaysayan, sa lahat ng naging senator, si Robin Padilla na ang pinaka number 1 na bobo. At pakawala ng Chino. Pakawala pala ng China. Kaya hindi nakataka-taka kung bakit ang hilig niya magpataas ng buhok. Kasi nga pinagmamalaki niya na siya daw ay may lahing Chino. Dati sabi niya lahi daw siya Espanyol. Hindi ko maintindihan dito kay ano. Oh. Kay Robin parang toko. Kung saan niya doon siya kakapit. Tignan mo, dahil gusto niya mambabae noon, gusto niya makatikim ng maraming babae, sinasamantala yung kanyang pagiging artista, nag-Muslim. Nag-Islam. Oh, nagsawa na sa pagiging yata. Oh, ginamit na lang niya. Sa total lang, pinupront lang naman yan eh. Oh, tingnan mo si Mariel. Dapat Muslim na siya eh. Oh, di ba may doktrina ang Muslim? Bilang isang nag-aaral ng Islam, dapat ang magiging asawa niya uli, Islam. Oh, anong ginawa niya? Technique na naman. Si Mariel, hindi Muslim, pinamuslim niya. Oh.
Para lang maano niya. Diba? Utak-utak lang yan, o kaya technique daw. Salita pa ng mga kabataan, para-paraan. Kaya mga kababayan ko, para ho tayo umunlad. Huwag na ho tayo magpadala, lalong-lalo na ho sa mga artista. I-avoid na ho natin, tanggalin na ho natin lahat ng mga artista dyan na politiko. Lalo na si Jinggoy, si Bong, mga magnanakaw ho yan. Huwag kayong maniniwala sa mga yan. Puro papogi na lang ho sila dahil nabubuking na ho sila ni Epipanyo. Tignan nyo yung mga record ng mga, tignan si Gloria Macapagal. Ha? Ito yung mga mga garapal yung mukha. Ito po yung mga matitigas yung mukha dyan, yung mga walang hiya. Gloria Macapagal. Di ba nakulong yun? Dahil magnanakaw. Plunder yun. Dapat sa mga katulad to, hindi na to pinapatakbo sa gobyerno eh. Pero tingnan mo nagsusumiksik. Samantalang yung siya ay nakasuhan, nakulong ng plunder, laging merong benda doon sa liig. Nung nakawala na siya, ayun, liksi na naman. Ganyan yung dating. Yung estilo lang nila yun. Tignan mo sa Erap, ganun din. Nung nakulong, ang hina. Nung nakalabas na, malakas pa sa kalabaw ay. Ay, strategy lang yan. Kaya mga kababayan, alisin na ho natin. Ha? Tignan nyo si Richard doon sa Ormoc. Alam niya, pagkakataon niya na yun para maging politiko. Pagdating dito kay Richard, wala akong masasabi. Kay Richard Gomez. Marami akong kaibigan dyan. Ako'y pumupunta sa Ormoc. Maganda. Walang, pinapakita niya talaga na hindi niya ginamit yung kanyang pagiging artista para lang mangulimbat ng pera. Makikita naman po yung kanyang mga proyekto. Okay lang sana, kung mga artista na to pumasok dyan, gumawa ng proyekto, pero hindi. Karamihan ng mga artista na nagpolitiko, pumasok, puro kawalang yaan lang yung ginawa. Tingnan nyo sa Ejercito. Diba natanggal din yung pamangkin yata ni Erap Estrada, gobernador ng Laguna. Diba? Natanggal din yun. Dahil kinasuhan, talaga, sabi ko nga huwag po tayo magpadala sa kaartihan ng mga artista nga Iba po yung kanilang totoong buhay sa pelikula. Sa pelikula, alangan naman ikaw yung bida, ikaw yung gumawa ng masama. Ang bida ka sa pelikula kasi, mabait ka. Yan ang karakter ng bida Yan dapat yung karakter ng bida doon sa pelikula. Mabait, tapat, hindi bastos. Mayroon din konting bastos. May pelikulang ganun din. Pero karamihan mahinhin, hindi makabasag plato. Hindi makabasag pinggan. Pero sa totoong buhay, katulad ni Robin Padilla, sa totoong buhay, tsaka sa pelikula, talagang bad boy. Kaya tataka yung mga taong bayan, paano naginas. Pero sabi ho ng ating mga kababayan, sa tansya po ng ating mga kababayan, hindi ito naging number 1 dahil binoto ng tao. Malamang naisama lang ito doon sa Smart Magic. Kasi kaalyado siya. Kumbaga parang nadamay na lang ito. Kasi alam ng taong bayan, bobo to Kumbaga, tataka ka, ito yung patunay. Kung sino pa yung pinakabobo, yung pa yung naging number 1. Kaya lumalabas lang katotohanan na dahil nga aso ito ni Duterte, siya yung naging number 1 na senator. Siguro nakiusap ito doon sa amo niya, Panginoong Digong, baka pwede naman, total, naging naman ako sa'yo, hinamon ko pa nga ng suntukan si Trillanes para sa'yo. Pwede naman, patikiling na naman ako dyan ng confidential pa. Pwede naman makatikin ng milyon-milyon dyan gamit yung kapangyarihan ng isang senator. Hindi naman tayo mga ngayon lang sinilang. Alam na ho natin yan.
Ha? Kaya muli po sasabihin ko, ang dahilan ho ng ating kahirapan dahil napakarami hong mga politiko na mga tao na pumasok sa pagiging politiko na iniisip lamang ho yung kanilang sarili. Na ang iniisip ay magnakaw sa lahat ng oras. Imbis na magbigay sila ng serbisyo, tulong sa ating mga kababayan, iniisip lang ho nila. Tingnan nyo ang nangyayari, oh. Sino ba sa mga politiko ngayon, simula nung eleksyon, na bumalik doon sa inyo? Umikot at nagpasalamat. Salamat sa inyo. Wala. Doon lang, sa Facebook na lang. Hindi na lang umikot ulit doon. Binalikan yung mga napuntahan nila. Salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo, ako po ay nandito na bilang isang politikong magnanakaw. Politikong mindarumbo. Bilang isang politiko na mahilig sa confidential fund. Mga kababayan, natatawa na lang tayo sa sitwasyon nito, pero sa totoo lang, kawawa ho tayo mga Pilipino kapag nanatili ho na itong mga ito nasa posisyon. Dati ho, parang ganito ho, wala itong pinagkaiba ng panahon ni Marcos eh. Noong mga panahon ni Marcos Sr., nadadala niya yung mga tao sa salita niya, sa ano niya, diba, sa galing niya magsalita, sa galing nilang magano. Pero dumating pa rin sa punto, nagwakas. Winakasan ng Diyos yun. Ha? Wala din itong pagkakaiba sa mangyayari ngayon dito. Ha? Dito kay Sara. Tulad ng sinabi ko, lahat ng kasamaan, kasinungalingan, kawalangyaan, kagaguhan, kademonyohan, magwawakas yan. Ha? At kapag iba na ho ang naging presidente, naging vice, doon pa lang ho natin matitikman ang totoong kaginhawaan sa ating bansa. Dahil wala na hong mga kampo ng China. Kawawa ho tayo kasi pinipilit ho nitong mga ito, ni Robin, ni Bato, nila Sara, Duterte, yung mga tauhan na tayo po ay makipagkaisa sa mga komunista. Kasi mga komunista sila eh. Si Duterte, komunista. Kanino ba sila kakampi? Natural sa China. Mga MPA sila eh. Gusto nila lahat ng tao dito sa Pilipinas maging komunista. Ha? Kaya pilit ho nila tayong hinahatak doon sa China. Gusto nila na ang Pilipinas ay paluhurin sa China. Gusto ng mga ito paluhurin ang mga tao, ipasakop tayo sa China, nang sa gayon tayo po ay maging alipin na ho ng China. Ayaw ni Duterte, ayaw ni Robin Padilla, nila Sara sa Amerika kasi wanted sila. At hindi na sila makakapunta doon kailanman. Pamamatay na lang to si Digong at saka itong si Kiboloy, hindi ho ito makakapunta sa Amerika dahil mga wanted ho itong mga to. Lalo na si Robin Padilla, bawal doon ang tanga. Kaya po, dinadamay na lang ho tayo ng mga ito. Dahil sila ay hindi na pwede doon, gusto nila dalhin ho tayong lahat sa China. Ha? Mga siraulo nitong mga to eh. Dinadamay tayo sa mga katarantaduhan, kawalangian ng mga ito. Hindi papayag ang mga Pilipino na maging Chinese o maging kaisa ng China, lalo na binabastos tayo. Ha? Kung bulihin na lang tayo, kung apihin na lang yung mga kababayan natin doon sa karagatan, ha? Kung apihin na lang itong mga Chinese Coast Guard, ganun-ganun na lang. Tapos gusto nila Duterte, nila Robin Padilla, tayo pa yung magsalita ng mahinhin. Ha? O sabi ni Robin Padilla, iniiwasan lang ho natin dito na magkaroon ng gera. Sira pala ulo mo. Sino bang Pilipinong gusto ng gera? At sino bang Pilipinong nakita mo doon ang haharas ng mga Chinese? Wala naman ah. Tayo nga itong hinaharas eh. Ilang taon na nga tayo nagtitimpi, ilang taon na nga tayo nagtitiis eh. Ano pa bang gusto mo? Paluhurin? Pinapakilala mo lang, Robin Padilla, na bakla ka. Pero kung dumating na sa punto, nasagad na ang kanilang pang-aapi sa ating mga kababayan, ha? Duwag lang. Mga taksil lang sa bansang ito ang natatakot na makidigma laban sa mga tao o sa mga bansang mananakop. Pero katotohanan, kung mahal mo ang bansang ito, ipaglaban mo. Ang totoong Pilipino handang magbuhis ng buhay para sa kanyang sariling bayan. Pero yung Pilipino na halos payukuin, paluhurin, padapain
pahalikin sa paa ng mga mananakop. Yan po yung mga traidor na nabayaran na. Ito buhay lang si Andres Bonifacio ngayon. Ha? Ikaw mismong gumanap, Robin. Baka yung pa tumagpas ng ulo mo. Tandaan ninyo, sa loob ho ng ilang taon, lumipas na ilang mga daang taon na, ipinagtanggol ho ng ating mga bayani ang lupaing ito at hindi nila hinayaan na maagaw. Nino man o sa kanino mang mga bansa itong ating minamahal na lupang sinilangan. Itong si Robin, siguro natatakot to magbuhis ng buhay para sa kanyang bansa. O baka naman natatakot siya na magkaroon ng gera, mauudlot yung kanyang pagnanakaw bilang senator. Takot sila na magkaroon ng gera, baka maudlot yung pagnanakaw at yung pagiging mahilig ni Sarah sa confidential fund. Masyadong pa-special nga to si Sarah eh. Biro mo ba naman, halos kulang na lang lahat ng sundalo. Pulis, hinakot na. Ginawa niyang bodyguard. Masyadong special child tong Sarah na to. Bakit hindi ka kamuha ng maraming NPA doon sa bundok yung mga tauhan ninyo? Imbis na yung mga sundalo na yan, imbis na yung mga na yan, makapagtrabaho pa sa ibang mga kababayan namin, magserbisyo sa ibang mga lugar, kinuha mo lahat para lang bantayan ka? Masyado kang special child, Sarah. O bakit ka nang magnanakaw ka, demonyo ka pa, walang niya ka pa, nasa iyo na lahat. Abusado ka. Marapal talaga yung mukha mo. Manang-mana ka sa tatay mo na yung ilong-ilong ng demonyo. Kaya mga kababayan, pasyensya na ako, kaya talaga ako'y galit na galit sa mga demonyo. Muli po, sinasabi po ninyo lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay, nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.